Kung nakakasama po namin kayo this past few weeks, so ano po ba yung tema natin ngayong buwan? Tsaka nung last month? It's all about repentance or pagsisisi, no? And alam niyo po, yung word na repentance, sobrang napakahalaga po niya sa ating mga mananampalataya. Sabi nga ng isang author, basahin ko lang, no? Sabi niya, the doctrine of repentance is one of the crucial things in a Christian faith. So yung word daw na repentance or yung pagkaunawa natin sa word na repentance, or ano ba yung repentance sa Tagalog, di ba? Pagsisi at pagtalikod sa kasalanan. Baga pag Englishin mo, ano lang, konti lang. Pero pag tinagalog mo, di ba, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. So sabi niya, isa daw tong most crucial thing sa pananampalataya natin. Bakit po kaya? Sapagkat kung di po natin totally nauunawaan yung word na repentance, baka ma-miss out po natin yung pinaka mahalagang point na tinuturo po ng Bible. Bakit po? Kasi pag binasa niyo po yung Bible, no, from the four Gospels, sa mga sulat ni Paul, sa mga early church, sa Revelation, laging binabanggit yung word na pagsisisi or repentance and pagtalikod sa kasalanan. Bakit po? Baka sabi nga yung verse kanina, no, sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, patay na yung dati kong nature. And sino na daw yung nabubuhay? Si Kristo na. And baka sa panahon natin ngayon, sa time natin ngayon, yung sarili pa rin, yung old self, yung old nature pa rin yung nabubuhay sa atin. And sabi din doon, if we don't truly understand it, pag hindi daw natin siya naunawaan, mamimiss natin yung pinaka-message ng Bible or ng Kingdom of God. Familiar po ba kayo sa fig tree? Or sa puno ng igos. So siguro nakita na ba kayo na siguro sa Google lang, no? Kasi wala namang puno ng igos sa atin. Pag binasa niyo po yung Matthew chapter 21, though hindi naman to yung pinaka main verse natin, no? May instance doon na si Jesus Christ nung nakita siya ng puno ng igos and gutom na gutom siya. And he's in a deep sorrow or may matinding kalungkutan. And nakita nga niya na yung puno ng igos, puro dahon lang, walang bunga. And ano yung ginawa niya? Kung familiar kayo sa story na yun, ito po ay kanyang sinumpa. And nagulat yung mga disciple, no? Kumbaga yung puno ng igos, unti-unting natuyo, unti-unting namatay. But he's in a deep sorrow. Bakit kaya Lord that time? Simple lang po. Kasi yung parable ng fig tree, or yung fig tree na yon, yung puno na yon, meron siyang malalim na deep symbolism sa bayang Israel. And ano po ba yung bayan ng Israel, no? Puro lang sila law, pagsunod sa kautusan. And yung bunga na tinutukoy doon is yung bunga, yung pagbabago, no? Yung pagbabago ng puso, yung repentance. Puro lang sila pagsunod sa kautusan pero walang binubunga yung ginagawa nila. So yun. And sabi nga, ito pa isang quote, no? Kung meron daw isang word, and sabi nga dito, which cannot be spoken in hell and which no one in heaven ever needs to use. Ano kaya yung word na yun, no? Sabi doon, word na which cannot spoken in hell and word which no one in heaven ever needs to use. Ano kaya yung word na yun? Familiar po ba kayo? Sabi ng isang author, ito daw po yung word na repentance. Sabihin nyo nga, repentance. Bakit? Sabi niya, bakit yung word na repentance, hindi mo na pwedeng banggitin sa hell. Bakit? Kasi alam naman natin, no, na dalawa lang yung kapupuntahan ng tao. And once na napahamak po tayo, wala nang pag-asa. Kahit anong preach mo ng repentance, wala na. Diba? Kaya kung familiar kayo sa story nung mayaman tsaka ni Lazaro, kung yung sinare natin last month, diba? Ano yung nangyari doon sa mayaman? At kay Lazaro, si Lazaro napunta siya sa langit. Ano nangyari doon sa mayaman? Napunta siya sa paghihirap, sa impyerno, di ba? And ano yung sabi niya? Amang Abraham, baka po pwedeng bumalik kayo sa lupa tapos paralan mo yung mga kapatid ko. Ano yung sabi ni Abraham? Wala nang, hindi na pwedeng bumalik, no? And yun. And sabi rin ng author na yon, sabi ni Alan Bear pala, yun. Repentance is a word which cannot be spoken in hell and which no one in heaven ever needs to use. Bakit? Kung nasa langit kaya, wala nang,
no need to repent na. Bakit? Kasi yung repentance po, it is essential sa mundo natin, sa panahon natin ngayon. And naniniwala po ba kayo na nasa last days na tayo? So yun. And alam ko, malapit na talaga. Sabi nga, kung familiar kayo sa sa social media, kung nag-scroll kayo, meron daw pinakamatalinong tao na tinala yung Guinness Book of Record. And sino yon? Familiar po ba kayo doon? Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero sabi nung tao na yon, what I like about him is yung niya. Imagine yung IQ ni Einstein tsaka nung ibang scientist nasa 110 IQ. Pero yung tao, he's from Singapore. Nakalimutan ko lang talaga yung pangalan. So yun. Ang IQ niya is 278. Imagine niyo po yung talino ng tao na yun. No? Pero what I like about him is yung kanyang theology. Hindi lang yung pagiging scientist niya, yung theology. Bakit siya po ay isang mananampalataya. And base daw sa kanyang pagsasaliksik sa Bible, no? Sabi niya, possible daw, anytime. Sa generation na to, sa generation natin, anytime na daw pwedeng bumalik si Lord. And di ko po alam kung kailan, no? Or kung totoo yung sinasabi ng tao na yun. Pero isa lang yung sinasabi ng Bible. Pag nakikita na natin yung mga signs na pinangako ni Lord, na binalaan ni Lord, na winarningan tayo ni Lord, malapit na siyang bumalik. And yon? Yung pinitch ni Kuya MJ, di ba? Yung pagkakaroon ng mga gera, taggutom, maraming manlalamig, maraming tatalikod sa kasalanan, and so on. Kaya nga yung word na repentance, kailangan seryosohin po natin. Kailangan i-make sure natin na sa panahon natin ngayon, ikaw, ako, na ba talaga tayo sa kasalanan natin or hindi pa? So yun. And sabi dito, nag-note lang ako. Sabi dito, sometimes Satan's attack is not literally but complacency. He wants you to be spiritually paralyzed. So sabi nyo nga, paralyzed. And ito po yung reality, no? Sa panahon natin ngayon, yung atake ni Satan, hindi na literal di ba? Hindi na yung face-to-face ganun, di ba? Hindi na ganun Hindi na papahirap yung makikita mo, di ba? Ang atake po ni Satan ngayon ay spiritual, di ba? Ang ginagawa niya sa mga mananampalataya ngayon, yung word na complacency. Sabihin, kumbaga wala na si Satan literally, minsan nasa mga pinapanood na natin, di ba? Madalas sa mga pag-i-scroll natin sa social media, di ba? So yun. And many more, ang daming gawa at atake ng kaaway na nagpa-paralyze sa atin. So ang pag-uusapan po natin ngayon is none other than, pwede ba sabay-sabay po natin basahin? Sabi po dyan, repent or reject. So yun. So, kumbaga kung familiar po kayo sa message last month, kumbaga continuation lang po ito. So yun. And makikita nga po natin dyan, repent or reject. Meron lang daw palang dalawang bagay na pwede tayong tayuan sa pananampalataya po natin. And ano po yun? Ito po ay yung pagsisisi or totally rejection sa mga warning ni Lord. Rejection sa mga salita ng Diyos. Yun. Kaya kung may Bible po kayo, buksan po natin sa Mateo 21, verse 28 to 32. Mateo chapter 21, verse 28 to 32. Sige po, kung nandyan na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Mateo 21, verse 28 hanggang 32. Ito po yung talinhaga tungkol sa dalawang anak. And ano po yung nakasabi dito? Sabi po ng verse 28, ano ang palagay nyo rito? So ang nagtatanong po nito ay si Jesus Christ. And sabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Ilan daw? Dalawa. No? Lumapit siya sa nakakatanda. Or lumapit daw siya sa panganay. At sinabi, anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Then verse 29, ayoko po, tugon niya. Ngunit, nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Verse 30,
lumapit din ang ama sa ikalawa, or ito yung sa bunso, no? At gayon din ang kanyang sinabi, "Opo," tugon nito, "ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?" Then sumagot yung mga alagad, "Ang nakakatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos." Or sa English version po nito, ng mga tax collectors and mga yung mga yung mga babaeng nagbebenta ng puri. So yun. Then verse 32, "Sapagkat naparito sa inyo si Juan at pinakilala ang matuwid na pamumuhay or righteousness at hindi ninyo siya pinaniniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." So, purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng Kanyang salita. So, yun. And kung makikita nga po natin dito, ito po ay isang parable. No? So, konting background lang. Pwede po pa next. Sabi dyan, yung verse po ng Matthew 21 takes place nung ang Panginoong Hesus po ay pumasok siya sa Jerusalem. And sabi nga dyan, it's a week before the crucifixion or AD 33. Ibig sabihin, totoong nangyari yung setting na to. And pinapatunayan siya ng mga Bible scholar and ng history. And alam naman po natin, no, nung pumasok si Jesus Christ sa templo, di ba? Ano po yung after a week, ano yung mangyayari sa kanya? Ito po yung, dito na siya ipapako sa krus, dito na siya uhulihin, dito na siya dadakpin. So nung pumasok si Lord sa temple, parang ano to according sa mga Bible scholar, ito po ay araw ng Sunday. Bakit? Kasi di ba Friday siya ay hinuli, Saturday, hinulit pinatay, Saturday siya ipatay. Then Sunday, muli siyang nabuhay. So yun. And sabi rin dyan, the Gospel of Matthew points out that the Lord Jesus Christ is the long-awaited King and Messiah. At ito nga po yung pinrapisi kung mababasa niyo po yung Zacarias chapter 9, verse 9. So imagine niyo po, no, 1,000 years ago, pinrapisay ng isang prophet yung pagdating ni Lord sa templo. At ito po ay nangyari. At pag binasa niyo po yung Matthew, ina-emphasize po ni Matthew na si Jesus Christ, siya talaga yung inaantay na Messiah ng bayang Israel. And hindi lang yun. Siya yung hari na magliligtas sa kanila. Not literally, but spiritually. Kasi ang ina-expect ng mga Israelita nung time po na ito ay isang hari na magpapalaya sa kanila from the Roman Empire. Pero nagulat sila, no? Hindi yun yung ginawa ni Jesus Christ. So yun. And pag binasa nyo po yung Matthew chapter 21, and siguro ilang few verses sa chapter 22, dito minention yung tatlong essential parables about rejection to Christ. So yun. So kung makikita nyo po, no, 3 essential. Ibig sabihin, pinakamahalagang, ano ba yung parable? Yung talinhaga, ayun. Tatlo sa mga pinakamahalagang talinhaga na binitawan po ni Jesus Christ. By the way, pag binasa niyo po yung gospel, nasa ano po yun 35 na parables yung binigay po ni Jesus Christ. So yun. And ano po ba yung mga talinhaga na yun? No? Kanina nga yung binasa natin, ano po yung talinhaga na yun? Patungkol sa 2 anak. And ano po yung ginawa ng isang anak? Sumunod siya sa tatay niya, yung isa naman, oo daw, pero hindi. No? So yun. And pinapakita po dito yung bayang Israel. No? And hindi lang po yung bayang Israel, kundi tayo pong lahat ng sanlilikha. Na despite, sabi nga despite na kilala natin si Lord, totally ni-reject po natin siya. And pag binasa niyo po yung verse 33 hanggang 46, ina-emphasize po dito yung talinhaga ng ubasan at mga kasama. Or sa ibang salin po, malalim po kasi itong Bible na gamit ko. Parable po siya ng magsasaka tsaka ng kanyang mga kaibigan. So yun. And ano po yung sinasabi, yung laman ng parable na yun? No? Meron daw isang magsasaka. And ano yung ginawa ng magsasaka? Nag-invest siya sa isang business. And ano po yung business na yun? Gawaan ng ubas. So yun. Ay farm ng
ubas. And hindi lang yun, nag-invest din siya sa wine press or vineyard. So gawaan ng wine. And ang ginawa ng tao na to, no, based sa kwento ni Jesus Christ, kumuha siya ng mga kasama niya. So sa panahon natin siguro mga investor, ganun. So yun. So kumuha siya ng mga kasama niya, and alam niyo po yung ginawa niya, sila yung mga kaibigan niya, sila yung ginawa niyang katiwala nung negosyo. And then ano yung ginawa ng magsasaka? Umuwi na siya sa kanyang bahay. So yun. And after niyang umuwi sa bahay, siguro ilang buwan yung lumipas, sabi niya, siguro ito naman yung time na na aani na kami. So kukunin niya na yung parte niya. And ano yung ginawa niya? Yung magsasaka na yon, nagpadala siya ng mga mga alipin para singilin yung kasama niyang sa negosyo. And ano po yung ginawa ng mga kaibigan niya doon sa alipin na nagpunta doon sa farm? Ano po yung ginawa? Pinatay nila, or nireject nila. Hindi lang nila nireject, binugbog nila, pinarusahan nila. Nung nabalitaan nung magsasaka, ano yung ginawa niya? Naaalam niyo po ba yung story? Nagpadala uli siya. Ano yung ginawa uli yung ginawa ng mga kaibigan niya na nasa farm? Ano yung ginawa? Ganun uli, binugbog, nireject, and the worst, pinatay. No? And ano po yung pangatlo niyang ginawa? Sabi doon, magpadala na siya ng marami. Kumbaga, kumpul na. Kumbaga, may rest back na. Ganun. And ano yung nangyari? Ano niyo po? Same pa rin yung ginawa niya. Reject, nilabanan. Kumbaga, ayaw nilang ibigay yung parte ng magsasaka. And alam niyo po yung pinaka-worst, pang-apat, yung magsasaka, sino na yung pinadala niya? Yung kanyang anak. And ano po yung ginawa nung mga barkada niya doon sa anak nung magsasaka? Sad to say, pero same din po, di ba? Nireject nila, binugbog, pinatay. Bakit? Kasi sabi nila parang, ito pala yung tagapagmana, anuhin na natin. Parang, dalihin na natin. So yun. And ano po yung worst? Ang story po na yun, binabanggit po ni Jesus Christ yung gagawin sa kanya. Bakit? Kasi simula pa nung una, di ba? Ano yung ginagawa ng Diyos para maligtas yung tao? Di ba nagpapadala siya ng mga messenger, di ba? Kung babasahin niyo po yung Old Testament, di ba? Nagpadala siya ng mga propeta. And ano yung ginawa ng tao? Nireject nila. Pinarusahan pa nila. And worst, yung iba, pinatay nila, di ba? Nagpadala si Lord lang mga judges. Ano pa? Yung law, yung sacrifices, etc. And ano yung ginawa nila sa kautusan? Nireject din nila. Bakit? Kasi ang nature po ng tao ay gumawa ng kasalanan. Ano pa yung pinadala ni Lord sa Old Testament? Yung mga punong pare. And ito yung mga tao na magko-conduct ng sacrifices, etc. And ano yung ginawa nila? Sad to say, yung mga punong pare, naging rin sila, naging corrupt. So yun, naging pasaway din. Ano pa? Kung babasahin nyo rin po yung Old Testament, ano yung mga pinadala ni Lord para umayos yung kanya? Nagpadala siya ng mga hari. No? Isa na dito, kilala nyo natin na sikat, si King David. And ano pa? Sumunod, si Solomon, si Saul, and sad to say, yung mga hari na to, naging tagilid din sila. So yun. And kung babasahin natin, laging nagpapadala si Lord ng mga messenger niya. And ano yung ginagawa ng tao? Simple lang, rejection. And the worst, ang pinadala na ni Lord, John 3:16, sino? Yung kanyang kaisa-isang anak. Pero ano pa rin yung ginawa ng mga tao? Nireject natin. Dahil sa pagiging makasalanan, dahil sa kabulagang espiritual. And ano pa, pag binasa nyo po yung so pasadahan lang natin saglit. Yung chapter 22, verse 1 to 14. So ito naman po yung pangatlo na to, no? Talinhaga tungkol sa wedding or parable of the wedding. So sa isang kaharian, merong isang hari at ano yung ginawa niya? Yung anak niya ikakasal. And ano yung ginawa ng hari? Nag-prepare siya ng malaking piging or salo-salo. Tapos ginawa niya, pinadala niya yung mga alipin niya, yung mga sugo niya. And ano yung ginawa ng mga alipin na to? Sabi niya, puntahan niyo yung mga invited. So yun. And ano yung ginawa ng mga invited na to? Nireject nila yung mga alipin and
pinauwi nila, no? So yun. Parang same din doon sa parable kanina, no? And so kung makikita natin, laging ganoon may rejection. And pag binasa nyo nga po yung verse 8, sabi dito, okay, verse 10 pala, sabi dito, lumabas nga ang sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at sinama ang lahat ng natagpuan, masama, mabubuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. So ang ginawa nung hari, since yung mga invited sa kasal, ayaw pumunta, no? Anong ginawa niya? Sabi niya doon sa mga alipin, sige, kung sino na lang makita nyo sa daan, papuntahin nyo dito sa kasalan. Kasi sayang naman, di ba? For example, magbe-birthday ka, kakasal ka, magpe-prepare ka, ano ka. Tapos walang pupunta, di ba? Pero kung babasahin nyo po yung parable ng wedding, ang tinutukoy po dito is yung kingdom of heaven. Bakit? Kasi yung kaligtasan, sabi nga, libre lang di ba? Sabi nga, salvation is cheap, but nagiging, at the same time, it's expensive. Bakit kaya? Bakit kaya ang salvation ay cheap, at the same time, expensive? Simple lang po. Dahil, para maligtas ka, di ba? Mananampalataya ka lang kay Kristo, di ba? Magsisisi ka lang. Pero bakit nagiging expensive? Dahil po sa rejection na mabuting balita. Dahil sa rejection kay Christ. So yun. And next, kung babasahin niyo po yung Bible, no? Yun, pwede po pa next. Meron lang po akong nilist na 5 verses. And ito po is parang related siya sa 5 senses. Pero pag binasa niyo po ito po yung mga verses na talagang nakita ng mga Israelita yung yung si Lord mismo, no? Sabi nga diyan sa John 12:37, though he had done so many signs before them, they still did not believe him. Kumbaga kahit nakakita sila ng mga himala, ano yung ginawa ng bayan ng Diyos, hindi pa rin sila naniwala, no? Actually, few lang yung naniwala, no? And sabi nga ng Matthew 7:28-29, the crowds were astonished at his teaching. So baga namangha sila sa tinuturo ng Panginoon, for he was teaching them as one who had authority and not as their scribes. So namangha sila, no? Narinig, hindi lang nila nakita yung Panginoon, narinig pa nila kung paano siya mangaral. And sabi nga doon, they were astonished at his teaching. And then, pag binuksan niyo po yung Luke, chapter 8, verse 46, but Jesus said, someone touched me, for I perceive that power has gone out of me. So ito po yung babaeng dinudugo. No? Ano po yung ginawa niya? Nahawakan niya mismo si Lord. No? And siguro hindi lang siya. No? Maraming tao nakakita sa kanya, nakarinig ng pinapangalan niya that time, or nahawakan nila mismo si Lord. No? And sabi rin ng John 12 verse 3, sabi dito, Mary therefore took a pound of expensive ointment made from pure nard and anointed the feet of Jesus. Even yung yung offering, yung mabangong samyo na para sa Panginoon, di ba? Ni Mary, naamoy ng mga tao, di ba? And sabi ng John chapter 6 verse 26, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of loaves. Kumbaga hindi lang nila nakita, sabi nga yung sense of sight, hearing, sense of touch, sense of smell, even yung taste, naranasan nila yung pagpapakain ni Lord, di ba? Pag binasa niyo yung Bible, yung pagpapakain niya sa 5,000 and so on. Pero ano po yung naging problema nila nung panahon po na to? Alam niyo po kung ano? Simple lang, yung word na, yung title natin, yung rejection. So yun. Kaya pwede po pa next. Dito po natin makikita yung main problem. No? And ano po yung problema na to? Sabi dyan, he came to his own. Sabi ni John, siya ay naparito, siya ay nagkatawang tao. And his own people did not receive him. And ito po yung nakakalungkot, di ba? Ang Panginoon po ay nagkatawang tao. Sabi nga niyan, he came to his own, naparito siya. Sabi ni Luke, pag binasa niya po yung Luke chapter 1, tinestify niya dun sa hari, di ba? Sabi niya, yung Panginoon, nakasama namin kumain, narinig namin yung mga pangaral niya. Pero nireject siya ng maraming tao. And kung i-relate po natin yung panahon ng mga Israelites, during that time, AD 33, panahon po natin ngayon, ano po yung common denominator? Simple lang po, yung
word na unbelief. Sabihin nyo nga, unbelief. And yung unbelief po, ito po yung nagre-resulta sa rejection. So yun. Sabi nga ni Pastor Jello last week, di ba? Yung main problem sa ating mga mananampalataya ay sabi nga, yung pagiging unbelieving believer. Sabihin nyo nga, unbelieving believer. So yun. So imaginein mo, no? Nanampalataya ka na pero sa deep inside, sa puso mo, meron pa ring unbelief. Bakit? Kasi, kung reality check lang, no? Sino po talaga sa atin yung nakakapag-pray araw-araw or nakakapagbasa ng Bible araw-araw, di ba? Sinasabi natin, Christian tayo, wala na yung old nature, si Kristo na yung nabubuhay sa atin, we are born again, di ba? Pero, talaga bang si Kristo na yung nabubuhay sa atin? Talaga bang nabago na totally yung puso natin, yung desires natin? Di ba? Even yung the way of thinking natin, nabago na po ba talaga? So yun. And next, sabi ng John chapter 12, verse 37. Pwede po pa next. Sabi dyan, no? Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila naniwala sa Kanya. Diba? So nakikita niyo po yung yung sad part. Hindi lang sa mga Israelita, kundi sa panahon din natin ngayon, di ba? Bakit po? Kasi yung pangangaral ng gospel, talagang kalat na pero marami pa rin yung hindi naniniwala. And sabi ng 2 Corinto, chapter 4, verse 4, sabi po yan, ito yung reason bakit hindi sumampalataya maraming tao. Even sa panahon po natin, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya kung titignan niyo po yung mundo natin ngayon, no? Ano po yung makikita natin? Makikita po tayo ng generation na bulag spiritually. But thank God, no? Kasi pag binasa niyo po yung Ephesians, sa biyaya at grasya lang man po ni Lord, kaya po tayo nakakilala sa Kanya. Pag binasa niyo rin po yung Bible, sabi ng, I think, it's Ephesians, no? Bago pa daw likhain yung mundo, ano po yung sabi doon? Pinili na niya tayo. Sabi niya, yung the elected one. Sabi din ng John 15, 16, di ba? Ano po yung sabi doon? Hindi tayo yung pumili kay Lord. Siya yung pumili sa atin para mamunga, hirangin at magbunga, etc. So imagine niyo po yung laki ng grasya, yung laki ng biyaya ni Lord, di ba? From kabulagang spiritual ngayon, from grace to grace, from faith to faith, nakakapamuhay po tayo. So yun. And then last, sabi po doon, makikita rin po natin yung total depravity ng isang tao. Or yung, ano ba yung likas na nature natin? No? By the way, pag binasa nyo po yung Genesis chapter 1, ano po yung mababasa nyo doon? Chapter 2 or chapter 3, ano po yung makikita natin doon after creation, di ba? Yung tao po ay nahulog sa kasalanan. And pag binasa nyo po yun from Genesis to Revelation, sabi nga, pag kuhanin nyo po yung Bible nyo, kahit ano lang, pasadahan nyo lang. Ganyan lang, hanggang marating kayo ng dulo. Ano po yung makikita nyo? Ang nature ng tao ay pagiging makasalanan. So yun. And ano po yung sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1? Noong una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway sa mga kasalanan. So tinuring daw po tayong patay. Tingnan mo yung katabi mo, humihinga ba? So yun. And sabi dito, sinunod din yun noon ang masamang takbo ng mundong ito at nagpailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. And ito po yung yung naniniwala po ba kayo na nasa battle tayo? Naniniwala po ba kayo? Yung iba parang tulog. Joke lang. So, and that's the reality. Nasa spiritual battle po tayo. Kaya nga sinabi ni Paul sa mga tiga Ephesians or Galatians, di ba? Suotin niyo yung armor, yung shield, yung sword of faith, yung helmet, yung kalasag.
Bakit? Kasi tayo po ay nasa battle at yung kaaway po natin, hindi yung katabi mo, hindi tao yung kaaway natin, yung kalaban natin. Ang kalaban natin, sabi nga, mga pinuno ng himpapawid. And sino po yun? Ito po ay ang kaaway, si Satan and his armies. So yun. Ngayon, balik tayo sa main verse natin. Kasi parang medyo nalayo tayo, no? So kung babasahin natin, pag binasa nyo po yung verse 29 to 30, basahin ko lang po. Sabi dito, sa unang parable na binasa natin, no, sabi dyan, lumapit, yung tatay, lumapit siya sa panganay niyang anak, no, sabi niya, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ano yung response niya? Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon ito. Ngunit hindi naman naparoon. So yun. Kaya point number 1 po natin, pwede ba sabay-sabay po natin basahin? Sabay po dyan, let God change your mind. So baguhin po natin yung pag-iisip natin. No? Pag binasa niyo po yung verse 29 and 30, ano po yung common denominator na ginawa ng magkapatid? Di ba? Sabi nila, opo. Ay, sabi na yung isa, opo. Sabi nung isa, hindi. Pareho silang nag-respond. Pero, ano po yung ginawa nila? Pareho silang nag-change ng pag-iisip nila. Ano po sabi nung verse 30, no? Sabi nung bunso, sige, susundin ko po kayo. Pero ano yung ginawa niya? Hindi naman siya pumunta dun sa ubasan. And ano yung sa verse 29, ano yung sabi nung panganay? Ayoko po. Pero ano yung ginawa niya? Nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Pero parable po to, no? Ano po ini-imply ng parable na to sa atin bilang mga mananampalataya? Kailangan po nating baguhin yung tamang pag-iisip natin. And ito po yung sabi nga sa nabasa kong book, repentance is change of mind, no? Kaya pwede po pa next. Ito na banggit ko to last month yung meaning ng, ano po ba yung meaning ng repentance, no? Sabi sa Greek word, yung meaning ng repentance is metanoia. And siguro pasadahan na lang natin to. And ano ba yung meaning ng meta? Sabi dyan, no? Meta means to change or pagbabago. And noia means mind or thinking. And sabi nga yung metanoia, sa original Greek translation ng Bible, ito po yung minention 60 times sa New Testament. So imagine niyo po kung gaano kahalaga yung word na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kumbaga paulit-ulit, 60 times. Kaya nga pag binasa niyo po yung gospel, ano yung unang pinreach ni John the Baptist sa mga tao, di ba? Ano sabi niya? Magsisi na kayo, tumalikod sa kasalanan niyo. Ano yung unang preaching ni Lord sa mga kanyang mga alagad at sa mga tao na tinuturuan niya? Sabi niya, magsisi na kayo, tumalikod sa kasalanan, di ba? Sabi rin ng sabi ng Luke, chapter 24 to 27, ano yung instruct ni Jesus bago niya isugo yung 12 mga alagad, sabi niya, yung repentance and remission of sin, kailangan yung i-preach in all nation. Pag binasa niyo yung Acts chapter 2, di ba, after ng Pentecost, ano yung immediate na pinreach ni Peter nung siya po'y nililid ng Holy Spirit? Ito po ay metanoia, repentance, same lang. At pag binasa niyo po yung Acts chapter 26, verse 20, ano yung tinestify ni Paul sa harap ni King Agrippa nung siya po ay paparusahan na or papatayin niya? Sabi niya, wala akong ibang pinangaral kundi ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Pero ang tanong, talaga bang nabago na ba yung takbo ng pag-iisip natin? Or same pa rin, di ba? Tayo pa rin yung nabubuhay. Sabi nga ng Romans chapter 12, verse 2, kung yung repentance, it involves changing of mind. Sabi ni Paul, no, sa mga tiga-Roma, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan nyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. And ito yung question bakit kaya hindi natin maulawaan yung
will ni Lord para sa atin? Bakit kaya hindi natin maunawaan yung calling ni Lord para sa atin? Simple lang po. Baka di talaga tayo total nagbabago ng isip natin, di ba? And sabi doon, no, para ma-discern daw natin, sabi doon yung kung ano yung mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Pero ito po yung nakakalungkot, di ba? Sabi ni Paul, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. And sad reality, no? Pag tumingin ka sa labas, pag in-observe mo kung ano yung nangyayari sa generation natin ngayon, sa youth, sa parents, sa labas, no? Kumbaga, makikita natin, pasama na ng pasama yung mga tao, di ba? Kaya pag buksan mo lang yung TV mo, manood ka ng balita, ano yung makikita mo, di ba? Puro patayan, and many more. And sabi nga, yung binanggit ni Pastor last time, yung rate, yung nag-spike yung rate ng HIV sa Bulacan pa lang, and ilang percent daw yun? 500%. So, kung titingnan natin, no, ganun na kalala yung mundo natin na ginagalawan. And sabi nga ni Paul, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong to. Sabi niya, hayaan yung baguhin ng Diyos yung thinking nyo. And then next, pag binasa nyo po yung 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, ito po is sinabi ni Paul sa mga tiga-Corinth, no? And sabi niya, for the weapons of our warfare, labanan, no, are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. And sabi ng verse 5, we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. So ano daw yung pinapagsanggalang nila Paul para labanan yung mga false teaching, yung mga lofty opinion, and para labanan yung kaaway? Ano po yung sabi dyan, no? Taking every thought captive to obey Christ. So sa Tagalog, medyo malalim lang eh. Kumbaga, lahat nung takbo ng isip mo, yung pag-iisip mo mismo, sabi niya, i-take captive mo kay Christ. Kumbaga, kontrolin mo yung pag-iisip mo, pasunurin mo siya kay Kristo. So nakikis nyo po yung thought. So ganun niya in-emphasize yung kahalagahan ng pagbabago ng isip. Sabi niya, kaya kung nakakaisip tayo ng mga negativity, kung may mga nakakaisip tayo ng mga galit, poot, mga kasalanan, no? Sabi ni Paul, take every thought captive to obey Christ. Kumbaga yung pag-iisip mo, gawin mong preso. And ikulong mo kanino? Kay Kristo. At hindi lang kay Kristo, sa kanyang mga salita. So yun. So nakukuha niyo po yung point, no? Sabihin mo nga, let God change your mind. Sabihin mo sa katabi mo. Yun. Parang tayo, seryoso. So, and then point number 2, sabi naman, pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi dyan, let God change your heart. So yun. Sabi nga, yung repentance daw, hindi lang siya pagbabago ng isip natin eh. Ano siya? Pagbabago rin ng heart natin. And ano ba yung mga laman ng puso natin, no? Sabi mo nga sa kanya, ano ba yung laman ng puso mo ngayon? So yun. And kung bubuksan niyo po yung Bible niyo sa Mark chapter 7, pero nilagay ko na lang din po yung verse. Ito po yung verse about sa sa pagkain. And alam ko familiar kayo dito. And yung mga Pharisees, sinita nila si Jesus Christ. Bakit? Kasi nung kakain siya, hindi siya naghugas ng kamay. Bakit? Kasi sa Jewish culture, no, yung paghuhugas po ng kamay bago ako kumain, napakahalaga, no. Even sa panahon natin, no, pero hindi naman tayo Jewish, tayo Pinoy. Gusto lang natin malinis yung kamay natin pagkain, di ba? Pero sa kanila sobrang important po nito. Bakit? Kasi every time nakakain sila, parang pag malinis yung kamay mo, ibig sabihin malinis din daw yung papasok sa heart mo, sa katawan mo. So yun. Pero sabi ni Christ, no, hindi yung kinakain mo yung nagpaparumi sa iyo. Bakit? Ano yung nagpaparumi sa tao? Yung lumalabas sa puso mo, yung lumalabas sa bibig mo. And ano po yung mga lumalabas sa bibig mo? Sabi ng verse 20, 21. Pwede po pa next. Ayan pala. Sabi niya, at sinabi rin niya,
Si Jesus Christ pinagsasalita dito. Ang lumalabas sa tao, ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. So imagine niyo po, no? Bakit? Kasi yung kakainin mo, pag kinain mo yun, idudumi mo lang din eh. So yun. And sabi dito, sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang ano daw? Ang masamang ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay. Pa-next. Sabi ng verse 22, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, even yung pagmamayabang, no? At kahangalan, or sa English, foolishness. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling daw saan? Sa puso. At dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. So imagine niyo po, no? And alam ko pag binasa niyo yung Jeremiah 17, di ba? Ano po yung sinasabi ni Jeremiah? Ang puso ng tao ay sinungaling, mandaraya. Sa ibang version, sabi ni Jeremiah, ang puso ng tao ay bulok. Bakit? At sabi niyo, masama. So imagine niyo po kung paano dinescribe sa Bible yung heart ng isang tao. And bakit or gaano kahalaga na ma-regenerate tayo, na mabago ni Lord yung puso natin. And by the way, no, pag inaral niyo po yung Bible, hindi po kaya ng isang tao baguhin yung sarili niya na kinabukasan, gigising ka na lang, gusto ko ng Kuya Joe, gusto ko na magbago, no? Ayoko na nun. Hindi po gano'n, no? Si Kristo po mismo, yung Holy Spirit, yung nagre-regenerate ng heart natin para po tayo ay sumunod sa Panginoon, no? Kaya nga, from dating puso natin na masuwayin, sabi nga niya, yung sa heart nag-springs up yung yung pakikiapid, di ba? Imagine niyo, nangyayari siya sa panahon natin. Magnakaw, pumatay, no? And kung titingnan niyo po yung balita, grabe na po yung patayan sa bansa natin, di ba? Talagang pasama na ng pasama yung mga tao. And sabi nga, sa huling araw, yung mga tao ay manlalamig yung kanilang pag-ibig, no? Sabi pa ng verse 22, mapag-imbot. Sabihin, ano yung mapag-imbot? Yung sakim, yung kadamutan, no? Sabi niya, pandaraya, and sa reality, no? Talamak din po yung corruption sa bansa natin. Ito, kahalayan. Kaya i-check po natin yung heart natin, no? Even yung inggit, sabi ni Lord, di ba? Kasalanan pala siya, mabigat siyang kasalanan. Paninirang puri, or yung pagsabi ng against sa kapatiran. At ito yung nanineglect natin, yung pride, or pagiging mayabang. So yun. And alam nyo po kung bakit napakabigat na sin yung pagmamayabang, yung pride. Alam niyo po kung bakit? Kasi ito po yung unang sin na kinomit ni Satan, sin of pride. Ano po yung sabi niya sa Old Testament? Sa Job, sabi niya, aakyat ako sa trono ng langit, hihigitan ko ang Panginoong Diyos. Sabi niya. By the way, no, kung aral niyo po yung demonology, hindi naman si Satan nilikha siya na sobrang ganda. So yun, and sabi nga siya yung leader ng praise and worship sa heaven. Pero because of pride, imagine niyo po, no, siya po ay nahulog. And hindi lang yun, no, even yung 1/3 ng mga angel, talagang sinama niya. And nag-start po yung kasamaan. Kaya po, bantayan natin sarili natin, even the smallest sin of pride. And sabi dyan, foolishness, kahangalan, no. And then last point, and dito po tayo magtapos. And then may basahin lang akong ilang verses. Sabi po dyan, pwede ba sabay-sabay ang basahin? Let God change your desire. Hindi lang yung pag-iisip mo, hindi lang po yung puso natin, even yung desire ng puso natin, yung desire ng sarili natin. No? Bakit? Kasi ang repentance po, pag sinabing nag-repent tayo, totally nababago yung desire natin. Ano na po yung sabi ng Matthew 6 verse 24? Basahin ko lang to, no? Sabi dito, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi nyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang
kayamanan. And si Jesus Christ po mismo yung nagsabi nito, no? Sabihin, either hindi ka pwedeng maglingkod. Si Lord na mismo magsabi, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos and sa kayamanan. So or in other words, yung mga dinedesire, other desires ng puso mo. Either, sabi nga niya, paglilingkuran mo ng tapat yung isa or hahamakin mo yung isa. And sabi rin ng 1 Timothy chapter 6 verse 10. So yun. Sabi po dito, for the love of money is a root of all kinds of evil. It is through the craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Kung kanina sinasabi ni Lord, hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at saka sa kayamanan at the same time. Though, ito po yung hindi po masamang yumaman. Okay? And actually, pangarap natin yan sa church na marami pagpalain dito. Pero, ang masama, ano po yung sabi ng verse? Yung love of money. Kumbaga, pag mas mahal mo na yung kayamanan or yung pera, or sabi nga dyan, pag mahal mo na yung nilikha ni Lord, yung nilikha kaysa sa lumikha. So, yun. And sabi nga dyan, yung word na craving, baka nagkakaroon tayo ng craving, parang yung craving na lang natin is parang yumaman na lang. So yun, kaya bantayan po natin yung sarili natin, yung dinedesire ng heart natin. Bakit? Kasi baka nalalayo na po tayo sa Diyos. And sabi nga ng 1 John chapter 2, verse 15 to 16. Ano pa yung possible na maging desire ng tao na naglalayo sa atin sa Diyos? Sabi po dito, sa verse 15, huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ano daw yung mga nasa sanlibutan? Pagnanasa ng laman or lust of the flesh, pagnanasa ng mga mata or lust of the eyes. At pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So imagine niyo po yung lust of the flesh, yung pagnanasa ng mga laman natin, even yung pagnanasa ng mga mata, yung mga dinidesire nung eyes natin, uy, ganda nito, parang gusto ko yan, uy, ganda nito, sana ganyan din ako, di ba? And even yung pride, yung pagmamalaki, and kailangan nabasa natin, no? Sabi ni John, sa 1 John, no? Hindi to mula sa Diyos. Kaya bantayan po natin yung desire ng heart natin, baka nalalayo na po tayo. And sabi nga rin ni John sa verse 17, kung itutuloy po natin, no? Mawawala ang sanlibutan, at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya kung babasahin nyo rin po yung Ecclesiastes chapter 1, nung dinevotion ko yun, grabe talagang sobrang na-amaze ako. Imagine yung first verses na binitawan ni King Solomon. Ano yung sinabi niya? Walang kabuluhan ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya bantayan po natin yung dinedesire ng heart natin. And sabi nga dyan, mawawala yung sanlibutan. Lahat ng bagay na pinapahalagahan natin dito sa mundo. Yung yaman mo, yung galing mo, yung lakas mo, yung talino mo. Kaya tignan natin, timbangin po natin. And then last few verses. Sabi ng Galatia 5, verse 19 to 21. Ano pa yung pwedeng i-desire ng heart natin? Sabi ng Galatia 5, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Ano daw yun? Kung kanina binasa natin, kay John, yung lust of the flesh or yung gawa yung pita ng laman. Ano yung sabi niya? Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, or sa English, witchcraft, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, inggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa nito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya bantayan natin yung sarili natin. Talaga bang nag-repent tayo or we have totally rejection kay Lord? Even umaattend tayo. And then last, ano ba yung dinedesire ng tao once tumanggap siya sa Panginoon?
Sabi ng Galatia 5, kung tutuloy po natin, no? Subalit, ang bunga ng Espiritu, take note, no? Bunga ng Espiritu, hindi desire mo lang. Kaya nga sinabi ko po kanina, no? Yung pagsisi, pagtalikod sa kasalanan, hindi to sariling pasya lang natin eh. It's a work of the Holy Spirit. It's a work of God. And sabi niya, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kakaroon tayo ng joy sa pagsaserve kay Lord, pagtsatsaga, yung kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. And then verse 24, ano po yung sabi dyan? At pinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus, ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. So imagine niyo po nun. Kaya nga yung binasa ni Pastor Jello kanina, diba? Sabi ni Paul, I have crucified in Christ. It is no longer I who live, but Christ within me. And then last verse, pwede po ba tayong tumayo? And basahin ko na lang po ito. And then we will pray. Sabi ni Ezekiel, chapter 36, verse 26 to 28. Ito po ay prophecy sa huling panahon. And ito po yung panahon natin. No? And ano po yung gagawin ni Lord? Sabi niya, verse 26 to 28, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masawahin ninyong puso ay gagawin kong ano daw? Pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo, sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Diba? Napakaganda po nung prophecy na to. Napakaganda ng verse na to. Bakit? Kasi sabi ni Lord, no, through His Spirit, bibigyan niya tayo ng bagong heart. Pero ito po yung question, no? Tayo pa rin ba yung nasusunod? Yung old self natin? Or nandun po yung desire na makapaglingkod sa Panginoon? Pwede po ba tayong yumuko at pumikit? Sa oras po na to, ito po yung time na talagang lumapit po tayo sa Panginoon. Ano man yung mga holdback natin, ano man yung mga kasalanan natin, mga tagumpay. Sabi nga, talagang isukon. Ito po yung time na seryosohin natin yung word na repentance. Bakit po? Kasi kung bumalik na po si Lord or dumating man yung time na kunin niya tayo, wala na pong ibang mangyayari kundi yung either kapahamakan na lang or yung kaligtasan or yung buhay na walang hanggan. Pero ang tanong, totoo bang nagsisi tayo sa puso natin? Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Ilapit po natin yung puso natin, yung sarili natin. And pag-pray po natin talaga, sincerely, na Lord, baguhin mo po yung isip ko, yung puso ko, maging yung desire ng puso ko, na maging ayon. Sabi nga, maging captive. Every thought, maging captive sa aming Panginoong Yesus. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Lord, hallelujah. Amang banal Diyos na mga Panginoon sa lahat. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras po na to. Ano man yung mga kasalanan, Lord, na humahadlang po sa amin, mga tinatago po na. Lord, patawarin mo nga po kami, Panginoon. Patuloy, Lord, na sa kapisyong manguna ng Jesus. At gamitin mo lamang po yung buhay po namin, Panginoon, sa mga kadakilaan, Panginoon. Lord, hallelujah. Panginoon, sa oras po na to, naririnig mo po ang panalangin ng inyong mga anak. And sabi mo nga po sa 1 John, no, every time magko-confess kami ng aming kasalanan, Lord, maasahan po na kami po inyong patatawarin dahil ikaw po yung tapat at banal. Lord, salamat po. At sa oras po na to, ano man po yung mga pagkukulang namin, mga mistakes, Lord, mga kasalanan, taguman, or hayag, maging yung mga indwelling sin, Panginoon, yung mga nakatago na sa kailaliman ng heart namin na hindi na namin nanonotice. Lord, i-reveal mo po ito. At sa po na to, patuloy mo po kaming patawarin, Panginoon. I pray, Lord, na ikaw maghari una sa aming isip, yung every thought, Lord, na maisip namin, Lord, talagang isubmit namin sa aming Panginoon Jesus at maging isubmit namin, Lord, sa salita mo, Panginoon. At ano man yung mga unbelief, mga rejection sa puso namin, Lord, alisin mo po ito sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. And Lord, I pray, baguhin mo po yung puso namin, Panginoon.
puso na tapat, puso na banal, Panginoon, na malinis, Panginoon. And then last, yung desire po namin, Panginoon. Lord, I pray na mag-desire po kami na mas lalo ka pa po namin makilala, na mas magamit mo pa po kami, Panginoon. At saan mo na po kami Lord, dala po namin yung mensahe ng gospel, ng mabuting balita, Panginoon. And gamitin mo lamang po kami mightily sa paglilig para sa inyong kapurihan, para sa inyong kadakilaan. Sabi nga po, sa binasa naming verse, sabi ni Paul, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na yung nabubuhay sa akin. Lord, mangyari po na ikaw po yung mag-manifest, yung character, yung image mo, Panginoon, yung kabanalan mo, Panginoon. Ito po yung mapunta sa amin, Panginoon. Salamat po at patuloy ito po aming panalangin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, God bless po.